Ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Vince Dizon bilang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways, DPWH, ay malinaw na patunay ng kanyang tiwala at kumpiyansa sa kakayahan nito. Sa loob ng maraming taon, ang DPWH ay nasangkot sa mga isyu ng katiwalian at kapalpakan sa pagpapatupad ng mga proyekto, lalo na sa mga flood control projects. Kailangan ng isang leader na kayang ayusin ang gusot, magpatupad ng reforma, at manindigan laban sa maling gawain. Si Vince Dizon, na kilala bilang isang teknokrata at mahusay na tagapamahala, ay nakitang tamang tao para sa trabaho. Malaki ang naging papel ni Sec. Vince Dizon bilang Presidential Advisor on Flagship Programs and Projects sa nakaraang administrasyon, kung saan isinulong niya ang mga pangunahing infrastruktura sa ilalim ng Build, Build, Build. Bukod pa rito, pinangunahan niya ang mga kritikal na gawain noong pandemya bilang COVID-19 testing at quarantine czar. Ipinakita niya na kaya niyang pamahalaan ang malalaking programa na may mataas na antas ng accountability at kahusayan, isang katangiang kailangan sa DPWH. Isa sa pinakamalaking hamon ngayon ng gobyerno ay ang malubhang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kahit bilyon-bilyong piso ang inilaan sa flood control, nananatiling malaking problema ang katiwalian at hindi natatapos na proyekto. Nakikita ni President Marcos kay Secretary Dizon ang kakayahang magpatupad ng masusing audit, siguruhing nagagamit ng tama ang pondo at alisin ang mga irregularidad sa ahensya. Sa madaling salita, siya ang inaasahan ng Pangulo na magdadala ng kredibilidad at reforma. Kilala rin si Sec. Dizon sa gobyerno bilang isang problem solver. Madalas siyang itinatalaga sa mga trabahong na nangangailangan ng mabilis na solusyon at crisis management. Ang reputasyong ito ang dahilan kung bakit siya ang pinili para sa DPWH, isang ahensyang may malalim na suliranin na hindi madaling ayusin. Ang mensahe ng Pangulo ay malinaw. Tanging mga mapagkakatiwalaang reformista ang hahawak sa sensitibong posisyon. Bukod dito, ang estilo ni Sec. Dizon sa pamamahala ay nakabatay sa datos, malinaw na mga layunin, at sukatan ng resulta. Akma ito sa bagong Pilipinas framework ng administrasyon na nakatuon sa performance at transparency. Kaya rin niyang makipag-ugnayan sa international partners at development agencies na makatutulong sa mga proyektong may kinalaman sa climate resilience at flood mitigation. Hindi rin matatawaran ang tiwala ng Pangulo sa kanyang katapatan. Si Secretary Dizon ay matagal nang kakilala at nakasama ni President Marcos at nakapaglingkod na sa iba't ibang administrasyon. Dahil dito, kaya niyang pagsamahin ang technical na reforma at political will na parehong kinakailangan upang mapagtibay ang mga pagbabago sa DPWH. Pinag-uusapan ng mga eksperto at mga taga-academe ang mga posibleng paraan o hakbang na maaaring gawin ni Secretary Vince Dizon upang maresolba ang malalim at matatagal ng problema sa DPWH. Lalo na sa isyu ng katiwalian, flood control projects, at mabagal na pagpapatupad ng mga infrastruktura. Ito ang ilan sa kanilang mga mungkahi. Una, malawakang audit at transparency measures. Maaaring magsimula si Dizon sa pamamagitan ng masusing audit ng lahat ng kasalukuyan at nakabinbing proyekto ng DPWH, lalo na ang mga flood control projects. Maaari niyang ipatupad ang paggamit ng digital platforms para sa real-time monitoring ng proyekto, kung saan makikita ng publiko ang progress reports, budget utilization, at completion status. Sa ganitong paraan, mababawasan ang katiwalian at ghost projects. Pangalawa, pagpapalakas ng anti-corruption mechanisms. Kailangan niyang ipatupad ang mas mahigpit na sistema ng procurement. Maaaring gumamit ng open and competitive bidding processes at third-party monitoring upang maiwasan ang under-the-table deals at kickbacks. Posible rin niyang palakasin ang Internal Affairs Unit ng DPWH para bantayan mismo ang mga opisyal at empleyado sa loob ng ahensya. Pangatlo, professionalization at restructuring ng DPWH. Isa pang hakbang ay ang organizational sweep o paglilinis ng mga posisyon.
Ang mga opisyal at empleyado na sangkot sa katiwalian o walang maayos na track record ay maaaring sibakin o ilipat. Maaari rin siyang magpatupad ng merit-based promotion system upang tiyakin na ang nasa posisyon ay may sapat na kakayahan at integridad. Pang-apat, data-driven at science-based flood control solutions. Para sa matagal ng problema sa baha, maaaring gumamit si Dizon ng modern engineering solutions at scientific data. Halimbawa, gumamit ng GIS mapping at satellite data para tukuyin ang high-risk flood areas at i-prioritize ang mga proyektong may pinakamalaking epekto sa pagbawas ng pagbaha. Maaari rin niyang itaguyod ang mas holistic approach tulad ng urban planning, dredging ng ilog, river rehabilitation, at paglikha ng flood retention basins. Panglima, mas mahigpit na pakikipagtulungan sa LGUs. Hindi magiging epektibo ang flood control kung hindi makikipag-ugnayan ang DPWH sa mga lokal na pamahalaan. Maaaring bumuo si Secretary Vince Dizon ng Joint Task Forces kasama ang LGUs upang tiyakin na ang mga proyekto ay angkop sa pangangailangan ng komunidad at hindi lamang one-size-fits-all. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng community ownership sa mga proyekto at mas mataas ang tsansa ng tagumpay. Pang-anim, pagpapalakas ng Public-Private Partnerships, PPP. Batay sa karanasan niya sa BCDA at Clark Projects, malamang na itulak ni Dizon ang PPP bilang paraan upang mapabilis ang pagpapatayo ng infrastruktura. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa pribadong sektor, mas makakakuha ng advanced technology, financing, at expertise para sa mas sustainable na flood control at infrastructure solutions. Pang-pito, paggamit ng bagong teknolohiya at inobasyon. Maaari rin niyang ipatupad ang paggamit ng mga smart infrastructure systems, halimbawa, sensor-based monitoring ng tubig sa mga ilog at dam, early warning systems, at automated pumps. Maaari rin siyang magpatupad ng digital dashboards para makita ng publiko ang progreso ng proyekto, katulad ng ginawa niya noong COVID-19 testing dashboard. Pang-walo, regular na performance evaluation at accountability reports. Isa sa mga hakbang ay ang quarterly performance evaluation ng lahat ng DPWH district at regional offices. Ang resulta nito ay maaaring ilathala ng publiko upang makita kung sino ang mahusay at sino ang palpak. Sa ganitong paraan, may culture of accountability at hindi natatabunan ang kapabayaan. At pang-siyam, malawakang kampanya para sa bagong imahe ng DPWH. Bukod sa technical na reforma, mahalaga rin ang rebranding ng DPWH bilang isang ahensyang tapat, maaasahan at para sa tao. Maaaring maglunsad si Sec Vince Dizon ng information drive at citizen feedback mechanisms upang ipakita na ang ahensya ay bukas at nakikinig sa publiko. Kasabay ng pagtatalaga kay Dizon, nagtatag din ang Malacanang ng isang independent commission para imbestigahan ang flood control anomalies. Habang ang komisyong ito ay nakatuon sa pagbusisi at paglabas ng katotohanan, tungkulin naman ni Secretary Dizon na ipatupad ang mga pagbabago sa loob ng ahensya. Pinapakita nito na may tiwala ang Pangulo na kayang gawing konkretong aksyon ni Sec Vince Dizon ang mga recommendation ng nasabing komisyon. Dagdag pa rito, malinis ang reputation ni Sec Dizon kumpara sa iba pang politiko o opisyal na nauugnay sa DPWH. Mas nakilala siya bilang isang teknokrata kaysa tradisyonal na politiko, kaya nakatutulong ito para ipakita sa publiko na seryoso ang administrasyon sa reforma at paglilinis ng ahensya. Ang ganitong imahe ay mahalaga upang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa paggamit ng pondo para sa infrastruktura. Pinili ni Pangulong Marcos Jr. si Vince Dizon dahil sa kanyang napatunayang kakayahan sa pamumuno, husay sa pagpapatakbo ng malalaking proyekto, reputasyon bilang problem solver at pagiging tapat na kaalyado ng administrasyon. Sa laki ng pondo at kahalagahan ng DPWH, lalo na sa paglutas ng problema sa pagbaha, malinaw na nais ng Pangulo na ang ahensya ay pamunuan ng isang taong kayang magpatupad ng tunay na reforma at maghatid ng resulta para sa mamamayang Pilipino.